dunamis of the Holy Spirit. Alam po ba ibig sabihin ng dunamis? The power of the Holy Spirit. Kasi ito po yung sinabi ni Jesus. So when Jesus tell us something today, and even from the previous Sundays that we are here, no, it is something that you have to ask God and to know ano yung gusto ng Lord. Kasi kapag si Kristo po ang nagsasalita sa atin, meron siyang gustong iparating. Not only for you to understand and to have head knowledge, but more so, na ito hindi mo lamang naunawa, kundi ito ay nagkaroon ng kapahayagan. So that's why Jesus is so serious. Kasi ayaw niya na nakilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, and that was, He did 2,000 years ago, nung siya ay nag-ministry dito sa lupa. Kasi darating yung panahon natin, sa panahon natin, 2025, na we're not having a personal encounter with Jesus physically. And yet His Word should be more powerful every time that you receive it. Sa bawat oras na kung saan nagsasalita ang Panginoon, ang salita niya ay may kapangyarihan. Ang salita niya ang nagbabago ng sitwasyon mo. Ang salita niya ang nagbibigay solusyon sa maraming katanungan. Kaya nga sabi ni Jesus, but when the Helper comes, so sabi ng Panginoon, meron siyang pinapangako, meron siyang ibibigay sa iyong helper. So indeed, God is so good. No? Alam niyang mamamatay siya, at babalik siya sa Diyos Ama sa langit, pero alam niya rin na ikaw ay mapapagod, manghihina, kailangan mo ng helper. And that's why Jesus, when He said these things to the disciples, even though hindi nila naiintindihan, pero Jesus, ginawa pa rin ni Jesus na sabihin ito. At yan po rin po ang sinasabi sa atin, magpahanggang ngayon ng ating Panginoon sa ating pong simbahan. No? Na ang buhay mo dito sa lupa, kahit may kaibigan ka, may magulang ka, meron kang pastor, you need the helper. You need the Holy Spirit. Amen. And this Holy Spirit, ang sabi pong ganon, whom shall I send to you from the Father, the Spirit of truth, ang Espiritu ng katotohanan, who proceed from the Father, He will testify of me. Ang siya magpapahayag kay Kristo. At anong susunod doon? Verse 27. And you also will bear witness. Ikaw, ako. Puntahan po natin yung Tagalog. May Tagalog yun, diba? Ano mas makitaan? Ngunit sa umpisa ulit. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan. And that is what give us the spiritual understanding ng mga bagay na pinag-aaralan po natin. For the last 12 years, going to 13 years. At ang Espiritu ng katotohanan na yan, ang siya daw magpapahayag at magpapatotoo patungkol kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi lahat po tayo, we are all convinced that Jesus died on the cross for you and for me, and Jesus took you out from the kingdom of darkness into the marvelous light. Ibig sabihin, inalis ka sa mundo ng kasalanan at inlagay ka sa mundo ng kaharian ng Diyos. At even though we are still living here on earth, ikaw ay hindi tiga-mundo. Kaya nga sa mga previous na pinag-aralan natin, kamumuhuian ka ng mundo. Naalala niyo yan? Hello? Pero, si Kristo ay lagi mong kasama. Kaya in this world, you have tribulation, but we have good cheers. You have overcome the world. At ang sabi po doon, ang Espiritu ng katotohanan magpapatotoo tungkol kay Jesus na siya ay nagmula sa langit, no, sa Diyos Ama sa langit. And in verse 27, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, tungkol kay Jesus, sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. So, he was talking to the disciples. Kasi nung the beginning of the ministry of Jesus, kasama na nila yung sinasabihan itong mga disciples.
At nakita nila yung maraming bagay na ginawa ni Kristo na miracle. And yet, it will come a time na kung saan manghihina sila. Kaya nga yung iba sa kanila, after the death of Jesus, bumalik sa kanilang mga trabaho. Alam niyo po ba yung story yon? Nangisda sila uli. Kaya nga, that's why Jesus wants, ayaw niyang iwanan tayo mga orphan o mga ulila. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. And this is what God wants to do to us this morning. To receive, no, or to act, to be reminded of again, no, na ikaw bilang anak ng Diyos, ang Espiritu ng katotohanan, no, the Holy Spirit is living inside of you. Can I hear a big amen? Amen. So kung nanood kay last Wednesday, tutuloy ko po yun, and then we will go on and move forward. There are 3 things na pinag-aralan po natin last Wednesday. Ano yun? The Holy Spirit. Praise the Lord. Panoodin muna natin yung Wednesday service. The Holy Spirit seals you, the Holy Spirit fills you, and the Holy Spirit prepares you. There are 3 things po. Major things na tinagal po ang ating Ate Eda last Wednesday. And if you watch this, and if you hear from kung anong tinuro at ibinahagi sa atin, that night, this will be the gateway. Magbubukas po ng aking ituturo ngayon. So since hindi natin masyado siguro napanood, iba sa atin busy, uulitin ko po. Number 1, the Holy Spirit seals you. Ephesians chapter 1 verse 13. Puntahan mo natin the Mirror translation. And then, pupuntahan natin Tagalog. Para mas lalo natin maintindihan. Kasi nung ikaw'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito nga po yung lagi kong sinasabi sa inyo. At naging katanungan ko nung ako'y nagsisimula pa lamang bilang Kristiyano. Bakit hindi niya na ako kinuha uli sa lahat? Nakilala ko na siya, tinanggap ko na siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit hindi niya na ako kaagad kinuha at dali sa langit? Di ba? Pwede naman yun no? Para hindi ka na magkasala, hindi ka na gumawa ng ano mo paman dito sa lupa. Pero one thing is, may plano ang Panginoon. At dahil naririto ka pa sa lupa, until now, 2025, July 27, happy birthday, Jinky. May plano ka pa. May plano pa ang Panginoon sa iyo. Amen? And that plan should continue. You should continue walking in faith and not by sight. At dahil doon, nais ng Panginoon na matutunan mo ano ba yung ang meron ka na ibinigay sa iyo at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na dapat yun ang iyong nilalakaran. At ang sabi pong ganon, because you heard and believed the true message of your salvation, which is in Christ, which is the revelation of your inclusion in Christ, the Holy Spirit, ano daw, gives you authenticity to your faith like a seal stamp, an official document. Owned by God, you are His property. Liwanag po sa Tagalog, tignan natin, para mas lalong magkaroon tayo ng pagkaunawa. Ang sabi po doon, sa Tagalog, doon po sa binasa natin, no, there are 2 words na nabanggit. Because you heard and believed. Sabi po dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita, ng katotohanan, ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. So I believe you are here because you heard the good news. Amen? At nagkukontinue kayo because alam mo na ito ang bagong buhay na meron ka. Kasama si Kristo. At ang sabi po doon, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang niya sa inyo. So there are, ang sabi po doon sa English, in Christ, the Holy Spirit gives you authenticity to your faith like a stamp seal, an official document.
So in the heavenlies, nagkaroon ng documentation sa buhay mo. Na ang buhay mo ay, ikaw ay natataka na bilang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, wala nang karapatan ng kaaway na ikaw ay kunin pa. Kasi the word tinubos, alam niyo po ba, di ba? Sino dito ay marunong magsalda? Di ba, nagsalda ka, kailangan mo tubusin para mapaiyo uli. Amen? And when God, ng ating Panginoon ay tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay pagkamatay niya doon sa krus sa Kalbaryo, tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Tayo na pabilang na sa kanyang kaharian. At ang sabi dito, which is the revelation of your inclusion in Christ. Let's go to the English translation ulit sa Bureau. Gusto kong establish muna ang foundation nito so that later on, you will understand. Kasi pag hindi mo na nakuha itong mensahe ngayon, yung gagawin ng Panginoon sa atin later on, hindi natin mauunawaan. Pero kung ikaw ay kumbisido na itong ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin, sabi mo gano'n, narinig natin ang mabuting balita at tayo'y sumampalataya. You heard and believed the true message of your salvation. At dahil dito, naniwala ka na ikaw ngayon ay nasa kaharian ng Diyos. Kahit ikaw ay narito sa lupa. Kasi po sabi po doon, no, the revelation of your inclusion in Christ. At ang sabi po doon, ang nagpapatotoo nito ay ang Espiritu ng katotohanan. The Spirit of Truth, the Holy Spirit. Sabi po doon, and the Holy Spirit gives you authenticity to your faith. So lahat po tayo may pananampalataya, right? At yung pananampalataya, ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo, you are what you are because of Christ. At yun ang nagsasabi na this revelation of your inclusion in Christ, the Holy Spirit gives authenticity to your faith, like ano daw? Yung pananampalataya mo daw is like a seal stamp, an official document. Kaya di ba pagka tinubos mo yung sinanla mo, yung tinubos mo mawapasay ulit, tama? Amen. So the devil cannot snatch you up. Hindi kanya kayang tubusin. It's only the blood of Jesus. Even Satan died on the cross, it's not enough for you to be belong again sa kanya. Nang napunta uli sa kaharian ng kadiliman. Hindi po kayang gawin ng kaaway yun, o ni Satan itself. So that's why ito po yung nagpapatotoo sa atin na ang pag-aari ng Diyos sa buhay mo ay katunayan na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sinabi doon sa John 15:26. The Holy Spirit ay, ano sabi doon? Will help you. Not only to help you, but for you to be reminded, i-testify mo si Jesus na siya'y nagmula sa langit dahil sa Diyos Ama, na for God so loved the world. And then, i-testify mo rin sa iba, being a witness. Amen? Magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako. Amen. Ang balik tayo dun sa Ephesians chapter 1, sabi pong gano'n, owned by God, you are His property. No? Ibig sabihin, pag-aari tayo ng ating Panginoon. No? Seal stamp, an official document, owned by God, you are His property. So may titulo. Di ba lahat ng may pag-aari, di ba, pag bumili ka ng motor, may pangalan mo doon, mayroong kahawak-hawak na titulo. Ganun din sa bahay. Amen. At ganun din sa kalangitan, no, ang pangalan, ikaw ay may, ang Diyos ay may titulo na nagpapatunay na ikaw ay pag-aari ng Diyos. You belong to the kingdom of light. Amen. 2 Corinthians chapter 1, 21 to 22. I-establish ko po muna yung mga truth, no, yung katotohanan, so that later on, when you approach God and sing hallelujah, you're so convinced. No, Lord, thank you for this revelation, ang espiritu ng katotohanan na
magpapahayag. Sabi po doon ni Pablo sa mga taga-Corinto, nilagyan niya kami ng kanyang ano daw? Tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu. Para saan? Bilang patunay na ano daw? Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Amen. Kaya nga po, in our walk of life dito sa lupa, may mga panahon po manghihina tayo, mapapagod tayo, may stress tayo, malulupay-pay tayo, in the ministry, in the work, in the family, being a father, being a mother, being a student. Kasi yun yung mundong kinapapalooban natin bilang mga anak ng Diyos. Pero dahil tayo, mga anak ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi lamang niya sinabing, basahin mo ang Biblia. Hindi niya lamang sinabing, ito ang sinasabi ng Biblia. Kundi ang sinasabi niya, ang Espiritu Santo ay pinagkaloob niya sa iyo at sa akin bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So, even here on earth, sa ating simbahan, sa iyong trabaho na kinabibilangan, sa iyong pamilya na binuo ng Diyos para sa iyo, bilang nanay, bilang tatay, o bilang anak, o bilang isang estudyante, ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin ngayong umagang ito, na nagsasabi, there is a helper. Merong tagapagtaguyod, merong standby, may counselor, may patnubay, may intercessor, para ikaw ay tulungan, para ikaw ay gabayan, para ikaw ay samahan. Ito po yung papatunay na sinabi ni Kristo, I will be with you, even at the very end of this world. Hindi kita iiwan, hindi kita lilisanin. It's not only a word or a promise through the Bible. He's speaking about the Spirit of Truth. Nagsasabi po siya sa atin sa umagang ito, ang kasama natin palagi ang Espiritu ng katotohanan. Amen. Amen. And amen and amen. That's why the Holy Spirit seals you. Yun po muna ang dapat natin maintindihan. Tayo sinelyuhan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga po yung mga nag-undergo ng water baptism, you declare, public declaration po yun eh. Nung inilubog ka sa tubig, kasamang inilubog ang luma mong pagkatao. Ang lumang Robel, ang lumang Arman Pimentel, ang lumang Arman Magno, ang lumang Tompkins, inilubog. Ibig sabihin, inilibig. Katulad ni Kristo. At nung ikaw ay umahon sa tubig, ikaw ngayon ay bagong nilalang. Amen? Bagong pagkatao, bagong new. A new creation. Sabi nga sa Romans, di ba? 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Old has gone, behold, everything become new. So that's why your walk in life bilang mga anak ng Diyos, dapat laging bago. Kasi hindi ka luma. Hindi ka nga ni-repair eh. Di ba pag may sira tayong appliances, dahil nagtitipid tayo, paparepair natin. Kaya nga sinasabi ng iba, warranty po sir, pag cellphone, 7 days, 1 week. Dahil alam nung nag-repair, after 1 week, masisira ulit yun. Tama mo ba? Yung mga baterya ng sasakyan, 18 months warranty. Dahil alam ng manufacturer, after 18 months or beyond that, wala nang warranty kasi alam nila mag-expire na. Diba? May mga sasakyan, alam natin mag-expire eh, kaya yun ang usually binibigay. Pero ang Panginoon, nung tayo'y kinuha niya at tayo'y ginawa niya mga anak ng Diyos, every day becomes new. Hindi na uubos ang baterya natin, and that's the Holy Spirit that will remind us of who we are. Kaya ang sabi doon, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. The Holy Spirit seals your faith. Kaya the Holy Spirit will always say to you who you are.
Nung wala pa po tayo kay Kristo, wala pa po tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon, ito po yung tinatawag nating konsensya. Tama ba? Na may mga times na magdidesisyon ka, alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. At yung konsensya mo yun, nagsasabi sa'yo, mali. Nagbibigay sa'yo ng red signal o warning. Pero by this time, hindi lamang konsensya ang meron ka, kundi the Holy Spirit will always remind you of who you are. Amen. Kaya ito po ang nagbibigay sa atin ng katotohanan upang malaman natin kung ano ang nais ng Panginoon, no, para sa iyo at para sa akin. That's why, number 1, the Holy Spirit seals you. Okay, number 2, the Holy Spirit fills you. Okay, para mas naalala niyo yung sharing ni Ate Edna last Wednesday about the 10 virgins, yung lima walang oil. Ako isa lang yung nanonood. Yung 5 kumuha ng oil kasi darating yung mapapangasawa nilang lalaki, hindi nila alam kung kailan. Pero kailangan nila ng oil sa kanilang lampara. Alam niyo yun, di ba? Yung mga nabuhay ng panahon na hindi pa uso ang mga ganito. Lalo sa probinsya, di ba, may mga lampara. Ano sa Tagalog yun? Yung may kasera. Ayan, para masahan. Di ba, lalagyan mo yun ng iba oil during that time. Sa ating panahon, gas. Di ba? Yung mga Coleman. Di ba? Kailangan may gas yun para sumindi. And, yung istorya last time, in the 10 virgins, yung 5, walang reserba, yung 5 may reserba, at dumating yung panahon na dumating na yung bride, yung 5, hindi nakasundo. Yung 5, nakasundo. At nagkaroon ng ugnayan dun sa bridegroom. But this time, in the Holy Spirit, hindi ka mauubusan. Hello? Kung full tank lamang ang pag-uusapan, ang full tank na to ay unli. Kaya nga, this is a kind of dunamis or the power of the Holy Spirit that never fades, that never gives up, that never runs down out of me. Amen. Amen. Para mas alam mo maintindihan, Romans chapter 8. Wala akong masyadong kwento ngayon kasi gusto kong ipago lahat doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now we will go deeper to what the Word of God is saying. And this is a revelation to me last Friday nung share ko ng isang katatayan kasi siya naka-assign about patience. And yet these things was a revelation for me and gusto ko i-share sa inyo this morning. Romans chapter 8, sabi po doon, ito rin po yung lagi kong sinishare sa inyo. Ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Well, praise the Lord. So, hindi mo lamang tinanggap ang Espiritu ng katotohanan bilang iyong helper, bilang iyong standby, bilang iyong encourager, tagapagtaguyod, tagapayo, kundi higit sa lahat, the Holy Spirit, the Spirit of Truth, ang nagsasabi na hindi ka lamang niya sinelyuhan dahil sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kundi ikaw ay sinelyuhan niya at sinasabi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. So that's one thing that you should be proud of. Ang iyong pagiging Kristiyano o yung pagiging born again in the Spirit is not about being saved alone, but being called to be sons of God, daughters of God. Sabi nga dun sa John 1:12, no? Ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay binigyan ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. So you must be convinced and should be convinced at this very morning. No, ang lahat daw ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So ikaw ay anak ng Diyos. Dahil you belong to the kingdom of light, you belong to a Father who is in light. Amen. And then, let's go on.
Sapagkat hindi espiritu ng, ano daw? Pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay saan? Sa takot. So maliwanag. The Spirit of Truth, the Helper, the Encourager, the Standby, tagapagtaguyod, tagapayo, ang lagi magsasabi sa iyo, huwag kang mabuhay sa takot. So kung ang katabi mo, kaibigan mo, ka-cell group mo, maraming mga alalahanin, remind him or her kung sino siya. Hello? Ikaw ay anak ng Diyos na hindi daw tumanggap upang mamuhay ng espiritu ng kapangyarihan o espiritu ng katotohanan upang maging alipin o mamuhay saan daw? Sa takot. So living in fear is not part of you or not part of your life. Amen? Amen. Kailangan ma-establish natin to. Kasi kapag hindi mo ito tinanggap, later on you will not understand what God wants to do sa ating pong kalagitnaan. Amen. And then sabi po doon, sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu daw ng ano? Pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. So diniinan pa, no? Sabi niya, hindi ka labang tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin para mamuhay sa takot, kundi ikaw ay binigyan ng espiritu o tumanggap ka ng espiritu sa pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya kayo tumatawag sa Kanya ng Ama-Ama. That's why our prayer now is, Our Father, who is in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven, di ba? Amen? Matapang bang tumawag sa Diyos bilang tatay? Dito nga, Abba, Father. Sa Tagalog, Ama, Ama ko. Di ba yung sharing ko sa inyo, yung mga anak natin, matapang silang humingi sa ating bilang mga magulang. Kasi alam nila, may karapatan sila bilang mga anak na humingi sa tatay or sa nanay. Amen? Matapang sila humingi, matapang sila mag-request. Ganun ka rin dapat sa iyong pananampalataya. Dahil alam mo na hindi ka bibiguin ng Diyos na kinikilala mo. Let's go on. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, tumibiyok pa ako, kasama ang ating Espiritu, because we are born again in the Spirit, kasi tatlo po ang bahagi ng tao, body, soul, and spirit. It is the Spirit who is living in you now, who can understand what I am saying. Yung sinasabi ko sa inyo. Dahil ang Espiritu na nabuhay sa iyo, doon nananahan ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Na tayo'y mga anak ng Diyos. Paulit-ulit, ano? Ang Espiritu na nagpapatotoo, the Spirit of Truth, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Let's go on. At yamang mga anak ng Diyos, ano daw? Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So our future hope, yung ating pagtitiis dito sa lupa, ay bahagi lamang ito ng preparation ng ating Panginoon, ng ating buhay, patungo doon sa walang hanggang mamanahin natin na kasama ni Kristo. Di ba exciting? Amen. Exciting. And then let's go to verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin ay kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipapayag sa ating balang araw. Now, tatanong tayo sa verse 22. So, sinabi doon, we receive the spirit of sonship, ng pagiging anak ng Diyos. And then, mas lalo natin itong makikita sa Tagalog. Verse 22. Ito na exciting part. Alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Sa pamanahon po natin, maraming kahirapan. Kaya nga yung prayer this morning, di ba? Tulad nangyayari, may mga bagyo, pagbaha. It's a natural thing that is happening in our time.
And then in verse 22, sabi ko doon, at hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayo mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. So nakita niyo po, ito na, gusto kong makita ninyo. At hindi lamang ang sanglilikha, no, yung mundo na ating kinabibilangan, ang dumaranas sa mga kapigatian, wars, rumors of war, earthquake, yung mga bagyo. Hindi po tayo mga anak ng Diyos. Amen? Ang kukonti ha. Tayo mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Accepted ka ba sa ulan? No. Accepted ka ba sa baha? No. We are experiencing these things. And yet, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Espiritu na nagsasabi sa atin, sabi kong gano'n, hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos. Ito po yung Rhema word na tinanggap ko. This is the very thing na tinanggap mo sa ating Panginoon. The Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan. Sabi po ito, no? Bilang unang kaloob mula sa Diyos. Sabi ko, nga, no? We need the Holy Spirit. We need the Spirit of truth. Kailangan natin ng Espiritu ng katotohanan. Why? Kasi yun ang nagpapahayag sa atin kung sino ang Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Yung pong pinag-aaral natin, the gift of the Holy Spirit or even the fruit of the Holy Spirit, we cannot experience those things unless you understand what the Spirit of truth is saying to you. Ang una mong tinanggap na kaloob ay ano daw? Ay ang Espiritu ng katotohanan. Ito po yung sabi, kung di tayo mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumating na rin habang hinihintay natin ang pagpapayag na ating pagiging mga anak ng Diyos at pagpapalaya sa ating mga katawan. Meron pa ba susunod? Okay? So tandaan nyo yun ha, that is the first thing that you receive from God. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong taong asa pa kung ito'y nakikita na niya. And let's go on. Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. And then verse 26 to 27, gayon pa man, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So maliwanag po. The Holy Spirit is our helper, tagataguyod, intercessor, tagapayo, standby. Kasi every time you pray, sometimes you do not know how to pray. Di ba? Minsan hindi natin alam paano manalangin. Kasi lubog na lubog ka sa problema. Lubog-lubog ka na sa mga kahirapan sa buhay. That is the role of the Holy Spirit. Yan po yung nagsasabi na hindi kita iiwan o pababayaan man. Kasi minsan may panalangin tayo, Lord, ba't nangyayari sa akin ito? Pinabayaan mo na yata ako. Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos, katulad na naririnig natin. At ano ang ginagawa ng Espiritu ng katotohanan daw? Tutulungan niya tayo sa ating kahinaan at tuturuan niya tayong manalangin ng nararapat. Okay? Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, which is the intercessor, at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. There are prayers na hindi na natin masabi. Kaya anong ginagawa mo? Humahagulgul ka sa Panginoon. Amen. Di ba ginagawa niyo pagka talagang hindi mo na alam kung ano gagawin? You cry out to the Lord. Hindi mo na masabi yung right word. Pero the Holy Spirit is helping you to pray. And minsan maririnig mo pa yung mga nananalangin na nagsasambit ng mga salitang hindi mo maintindihan. It is the Holy Spirit that is helping you how to pray. Kaya sabi doon, no,
at dumaraing sa parang hindi na natin kayang sintihin. Meron pa ba? At ang Diyos na siyang nagkakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. So that's why when you pray in the Spirit, no, you cry out, o kaya you pray na wala ka nang alam kung ano sasabihin mo. Pero it's the Spirit who gives you words. No, sometimes, siguro yung ibang narinig nyo, merong mga salita na hindi mo maintindihan. That is one of the gift. No, one of the gift o regalo. Yung speaking in tongues. Later on, I pray na as we worship the Lord, God will give you the Spirit, that kind of gift, speaking in tongues. Matagal lang tayo sa church, and God wants to activate these things. Meron ka yan, hindi mo na nagagamit. Kaya kapag nananalangin ka, hindi mo alam, humahagulgul ka. That is praying in the Spirit. Okay? At ang sabi mo doon, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. It is the Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan, ang siyang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Kaya ngayon po yung una natin binanggit, sa iyong pananampalataya at pagkakilala, stamp and seal ka na. Hello? So dahil, yun yung pagkakaalam mo, ay, sinelyuhan na pala ako ng Panginoon, ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at ang banal na Espiritu Santo, ang lagi magpapala sa akin kung sino ako sa Diyos. Amen. And amen. And amen. That's why, the Holy Spirit now, and it's my prayer, is now preparing you. That's the last part. Sabi po dun sa Luke chapter 24, verse 49. Si Jesus po ay nangusap dito. After his death, kasi yung sa John 15, hindi pa siya namamatay. Inihahanda niya na yung mga disciples. Diba? Sabi niya, bago siya pumanik sa langit, may helper. And this time, namatay na siya, babalik na siya sa langit. Kasi hindi po pwedeng manatili si Kristo dito sa lupa. Kasi aasa na lamang tayo ng aasa. Imagine kung if Jesus is still here, living with us. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. Kaya doon sa Luke chapter 24, verse 49, ito po yung binigay ni Jesus. Instruction sa mga disciples. And this word will help us understand. Even in our time, God is speaking to you and to me. Nangungusap po ang Diyos sa iyo at sa akin. Sabi niyo gano'n, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Power that comes from on high. Sa English, tingnan nga natin. Meron ba akong nilagay sa English? Wala. Okay na. Sige, okay lang yan. So, tatanggap tayo. Sabi daw, pagkatapos ng mga ito, sila yung sinama ni Jesus sa labas ng lungsod, pagdating sa Betania, itinas niya ang kanyang mga kamay at sila ay pinaspasan. So, that is the time when Jesus ascended to heaven. Amen. Sabi po gano'n, balikan natin verse 49. Meron pong word doon eh. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, which is the Holy Spirit, the Spirit of Truth. Kahit huwag kayong aalis sa Jerusalem. So may instruction, huwag muna silang aalis. Kasi hindi pa nila tinatanggap yung the power of the Holy Spirit, yung kapangyarihan mula sa langit. During that time. So sabi niya gano'n sa English, tarry, wait. Pero the good news is that today, this morning, our waiting is over, or your waiting is over. Because the power of the Holy Spirit will be revealed to us this very morning. Okay, so naintindihan natin. And then, pumunta natin ngayon yung 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Para mas lalo maunawaan. Sabi ni Pablo,
Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan, our body, ay ang templo ng ano daw? Espiritu Santo. Na nasa iyo na, at ipinangako ng Diyos ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, and then in verse 20, sapagkat ano daw? Binili na kayo sa isang halaga. Okay. May sinabi na naman binili. Ibig sabihin, tinubos. Hello? At dahil tinubos ka na, yung lumang mong katawan o pagkatao ay nakikristo na. Kaya sabi ni Pablo, in Him we live and move and have our being. It's no longer I that live, but Christ that lives in me. Amen. So si Kristo na nabubuhay, ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi kong gano'n, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabi po doon sa unang verse, ninyo ba alam na ang inyong katawan ay ang templo na ng banal na Espiritu Santo? Amen. And this morning, this is my prayer. Now, in Acts chapter 1, verse 8, ito po yung topic natin. The dunamis of the Holy Spirit. Yung power of the Holy Spirit. Ito na yung time na kung saan sinabi ni Kristo sa mga disciples, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ang sabi pong ganon, yung Espiritu ng katotohanan na nagselyo sa atin, na nagpapatotoo sa atin, na bilang mga anak ng Diyos, ay meron daw kapangyarihan. Diba yung po sabi sa atin? May kapangyarihan daw, ano? Tulungan tayo kapag tayo ay meron takot. Gabayan tayo sa mga buhay na tinatahak natin dito sa lupa. Di ba? Hello? Amen. At yun daw yung sabi dun sa Romans chapter 8, verse 26, 27. Ang sabi pong ganon? Ito ang unang kaloob na tinanggap mo sa Diyos. Amen. Huwag po kayo ma-distract kayo. Sa akin po kayo tumingin kasi importante po ito. Ito po yung unang kaloob na tinanggap natin sa ating Panginoon. Nung siya ay pumunta na sa langit. At ito po yung pangako doon sa Acts chapter 1. Na kung saan, the Holy Spirit not only encourage you, help you, or guide you, but the Holy Spirit will give you power. Amen. Hindi po yung power na katulad ng mga mga Superman. Hindi po. Dapat maintindihan mo na the Holy Spirit, the Holy Spirit ay may kapangyarihan na pagkakaloob sa atin. At ang kapangyarihan yung una, doon sa una natin binasa, seals you, fills you, and the Holy Spirit is now preparing you to display yung power, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ano daw para tayo maging saksi or witnesses. This is now the time for us. Sabi po doon sa una natin pinag-aralan sa John 15, 26, 27, balikan ko po. Doon po tayo magtatapos. But when the Helper comes, whom shall I send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, He will testify of me. And then in verse 27, this is what God wants us to do. And you will also bear witness. So, dun sa Acts chapter 1, verse 8, ang sabi po ganon, you shall receive power that comes from on high. At ang kapangyarihan po ito, o yung power, o yung dunamis power na ito na sinasabi ng Panginoon, natatanggapin mo ay para maging witness, magpahayag ng kabutihan ng Diyos.
At meron pong meron pong sequence, kung tingnan po natin. Acts chapter 1 verse 8. You shall be witness to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Nakarating na po dito yung mabuting balita. Nagsimula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at nandoon na po tayo sa sinasabing to the end of the earth. Kasama po ang San Pedro Laguna. Kasama po ang pamilya Pimentel, pamilya Almero, pamilya Bojeres, pamilya Uy, pamilya Lopez, pamilya Sapra, pamilya Pausan, na nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At ang nais ng Panginoon, nakarating yan sa iyo, ipalaganap mo. Amen. So, hindi mo kayang gawin ito by your own. We need the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit, ang role niya is to become standby helper, encourager. At ang gagawin ng Panginoon sa atin this afternoon, bago tayo kumain, to empower us with the dunamis power of the Holy Spirit. So that when you go out, dala-dala mo yung tinanggap mo sa Panginoon. No, yung fruit of the Holy Spirit ay normal sa iyo. Kaya magiging witness ka. Kasi yung buhay mo ay nandoon yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Kaya nga last Friday, nag-sharing kami about patience. Talagang dinaanan namin yung mga pasensya. Nag-share na yung isang tatay. Naubos yung pasensya niya. Nagalit siya. Diba, yun naman ang normal natin magiging reaction. Pero if you are empowered by the Holy Spirit, yung mga bunga ng banal na Espiritu na ito ay natural lamang na luwanag, na nagiging bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So this afternoon, we will come to God in worship again. And it's my prayer in Acts chapter 2, mga bang version, malimutan ko yun. Nung sila po ay nasa upper room, bumisita ang banal na Espiritu Santo. At sila ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo. And this morning, it's my prayer. Later on, as we end up in prayer, we will go in praise and worship. Papa-off ko na po yung ating live. And we will go on worshiping God. Are you ready? Amen! Kasi we need this. We need to be empowered by the Holy Spirit. Now, last month PPC, nangyari na po ito, kaya lang hindi namin na-handle. Kasi, we were not aware of what God wants to do during that time. But this morning, I pray na God will once again visit us. Kasi bumisita po yung Banal na Espiritu last month, PPC po natin. Iba kasi, naramdaman nila, parang babagsak ka na. It is the Holy Spirit who are infilling you. Kaya kung merong utterance of speaking in tongues, just to give you, para hindi po tayo matakot. Ang sabi po doon sa salita ng Diyos na lagi po pong binanggit, God does not give you a spirit of fear. Tama? Yung pinag-aralan natin kanina, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. So which means, when you worship God, do not entertain fear. Ang sinabi niya, binigyan tayo ng spirit of power, kapangyarihan, of love, pag-ibig, and of a sound mind. So as we worship the Lord, meron po tayong inawit kanina. Let's go to that song, yung Hallelujah. That word Hallelujah means Hallelu, which means praise ye, or praise the Lord in Hebrew. And Yah means YWH, or Yah, or Yahweh.
So sa umaga pong ito, even this one word with 3 syllables, hallelujah, apat pala, these things pwede nating sabihin sa Panginoon, and it can activate yung gift na pwede nating tanggapin sa Kanya. I do not know how God will do these things for us this morning. But I believe we need this. Amen? You need this. Kasi kailangan natin to kasi yung buhay natin daw, hindi tayo pwedeng pagarihan ng takot. And today, tinutuldukan na natin yung takot na yun. Today, we want God to empower us. Kasi yung topic natin, the dynamics of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. If God do these things in Acts chapter 2, He is the same God who will do these things for us this morning. Amen? So let's all rise up.